Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon ulit sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Si Assistant Secretary of Health Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. Hatid namin sa inyo impormasyon na talaga namang napaka-importante pagdating sa ating nutrisyon. Sa hapon na ito, isa na naman pong napakagandang talakayan ng aming hatid para po sa inyong mga masugid na tagapakinig. Bubusisiin po natin ang tungkol sa isa pang lumalala na sitwasyon dito sa ating bansa at yan po ay ang tungkol sa hypertension or alta presyon. Ano nga ba ang mga nagiging dahilan ng pagkakaroon nito at paano natin ito maiiwasan? Abangan niyo po yung ating talakayan na yan kasama ang ating guest for today. Maya-maya lamang po. Sa isa pang punto, ano-ano nga bang magagandang balita ang hatid sa atin ng ating One Nutrition Reporter tungkol sa nutrition community nitong nagdaang linggo. Alamin at kumustahin din natin ang isa sa ating mga Nutriskwela Community Radio Station, ang Radyo Kasuunan mula sa Malayong Siyay, Zamboanga, Sibugay, dito po sa Zamboanga Peninsula or tinatawag nating Region 9. Para sa ating recipe ngayong linggo, para naman may bago kayong mahihain sa inyong mga anak, abangan kung paano lutuin ang meatless chop suey na tiyak na hindi masasayang dahil magugustuhan ng inyong pamilya. Alamin nyo rin po ang ating Nutri-Trivia para sa hapon na ito para naman sa inyong bagong kaalaman. Simulan na po natin ang ating kwentuhan at sa amin pong pagbabalik, ihahatid na sa atin ng ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo ang pinakabagong balita sa ating nutrition community, kaya naman wag na wag po kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw? Ito kasi ang nagbibigay ng enerhiya para sa ating mga gawain sa buong araw. Nagiging alerto tayo at maayos ang ating mga gawain kapag nakakapag-almusal. Bukod pa sa nakakatulong din ito upang hindi maging overweight sa pagtanda natin. Ang tama at maayos na almusal ay dapat nakakapagbigay ng 1/3 na calories na kailangan ng tao sa isang araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na lalong kinakailangan ng mga may sakit ang masustansyang pagkain upang sila'y gumaling? Kaya dapat painumin sila ng maraming likido gaya ng tubig, gatas at fruit juice. Pakainin sila ng marami hanggat kaya. Kung walang ganang kumain, bigyan sila ng pagkain gusto nila. Mainam ito upang makabawi sila ng lakas at makarecover sa kanilang sakit. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back dito sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Kasama na po natin ang ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Liza. Masustansyang hapon din po, Asek Bernie. Ano-ano bang mga bago sa ating nutrition community? Ang news picture po natin for the week ay tungkol sa ginanap na Second National Conference of Nutrition Action Officers noong 12 to 13 July sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang conference ay dinaluhan po ng 500 na Nutrition Action Officers. Dami-dami eh. Opo.
halos hindi po magkamayaw sa dami. Ang conference ay inorganisa ng National Nutrition Council at ng Nutrition Action Officers Association of the Philippines o NAUPA. Ang naging tema ng 2 araw na conference na ito ay Now na, NAUPA, para kagyat na pagkilos ng mga Nutrition Action Officers na matugunan ang problema sa nutrisyon at kagutuman bilang individual at bilang isang aktibo na samahan. Ang mga Nutrition Action Officer ay nabigyan ng update tungkol sa kalagayang pangnutrisyon ng bansa, tungkol po sa Philippine Plan of Action for Nutrition for 2011 to 2016 na inapprove na ng NNC Governing Board ang mga hamon na dala ng non-communicable diseases, nutrition legislation, height assessment, pati management ng acute malnutrition at iba pang teknik para matulungan ang mga Nutrition Action Officer na linangin ang kanilang kakayahan at lalo pa nilang mapabuti ang pagganap ng kanilang mga tungkulin sa pagtataguyod ng mga programang pangnutrisyon. Sa loob ng 2 araw, ang NAUPA ay nakapag-draft ng resolution na sumasalungat sa House Bill amending the Milk Code and Republic Act 10028. Si DOH Assistant Secretary Enrique Tayag ang nag-present ng proposed House Bill na ayon sa pag-aaral ay salungat sa adhikain na mapalakas ang breastfeeding. May mga probisyon ang panukalang batas na tanggalin ang sweldo o bayad ng mga nanay na nagpapasuso habang sila ay nasa breastfeeding breaks na taliwas sa Republic Act 10028 kung saan nakasaad na dapat ay may bayad ang nanay kahit na siya ay nagbe-breastfeeding breaks. Pangalawang probisyon na dapat... Lisa, paliwanag lang na ang tinutukoy ditong mga nanay ay yung mga babae na may mga anak na nagpapasuso pa na empleyado. Opo. Oo, nagtatrabaho, kumbaga. Kaya nga, breastfeeding breaks ang tawag doon. Na in addition to the lunch break, ang provision ng Republic Act 10028 ay meron din sila or bigyan din sila ng breastfeeding break na kung saan sila pwedeng either magpadede or magpasuso o kaya ay mag-express ng breast milk. Opo. At yun ay bayad kasi mga 30 to 45 minutes yun eh. Opo. So dapat hindi kakaltasin sa sahod ng mga nanay itong break na ito. Opo. Pangalawang provision po na dapat tutulan ay ang pagpapayag sa pagbibigay ng mga donasyon ng mga infant formula tuwing may disaster. Alam na natin na kapag may disaster, dapat ay lalo nating tinutulungan at sinusuportahan ang mga nanay para maipagpatuloy nila ang pagpapasuso. Higit na manganganib ang buhay ng mga sanggol kapag hindi sila pinasuso o binigyan ng ibang gatas, lalo na kung sila ay nasa evacuation centers na kulang sa malinis na tubig at facilities para sa pagluluto at paghuhugas. Ang National Nutrition Council ay nagbigay din ng parangal sa 34 na service awardees na nakapagbigay serbisyo ng 25 taon at higit pa bilang Nutrition Action Officers. Nakatanggap sila ng cash awards at mga certificate. Muli, pinaaabot namin ng mainit naming pagbati at pasasalamat sa ating mga service awardees na Nutrition Action Officers. Binabati rin natin ang mga opisyal ng NAUPA sa pamumuno ni Ms. Carmelita Abalos, ang City Nutrition Action Officer, at butihing may bahay ni Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong City. Sa pakikiisa nila sa National Nutrition Council para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng Second National Conference of Nutrition Action Officers. Ayan po, Asek Bernie, ang ating news feature for the week. Uy, maraming salamat sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council sa kanyang napaka-interesanteng report ngayong linggong ito. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Huwag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang bawat butil ng bigas? Lalo na sa ating kababayan na nakakaranas ngayon ng gutom at kahirapan. Kaya naman nakakalungkot na may ilang mga taong walang pakundangan sa pag-aksaya ng pagkain. Batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute,
Umaabot sa 14 na gramo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pinoy sa bawat araw o tinatayang nasa 41,702 tonelada bawat taon. Kaya't pahalagahan ang bawat butil ng bigas. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahalagang maging wais sa pagbili at paghahanda ng mga masustansyang pagkain sa inyong pamilya? Maging matalino sa pag-iimbento ng mura, ngunit masustansya at masarap na pagkain. Maaaring haluan ang inyong pagkain ng mga halamang ugat, lamang loob ng karne, butong gulay at itlog para sa dagdag na sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, Nutri-Trivia muna tayo mga kaibigan. Alam nyo ba na ang cabbage o repolyo ay may iba't ibang uri? Mayroong tinatawag na red cabbage, green cabbage, at meron ding savoy. Pinaniniwalaan din na ang mga taong may goiter ay dapat umiwas sa sobrang pagkain ng repolyo. Kagaya ng cauliflower at broccoli, ang repolyo ay kinoconsider na goitrogenic na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng disrupted thyroid hormone production. Pero mga kanutrisyon, kapag naman niluto ang repolyo ay nawawala ang bisa noong goitrogen. Abangan nyo mga kanutrisyon, ang iba pa namin ibabahagi sa inyo tungkol sa repolyo maya-maya lamang. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang pag-inom ng tubig at iba pang likido mula 8 baso o higit pa ay mainam sa ating katawan at kalusugan? Lalo na kung mainit ang panahon at nag-eehersisyo. Napapanatili kasi ng tubig na ma-hydrate ang ating katawan at dumaloy ng wasto ang mga sustansya sa ating katawan. Napapanatili din ang tamang temperatura at tamang pagdumi. Kapag may sakit, dagdagan pa ang iniinom na tubig at iba pang likido. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang palagi ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang paraan upang tayo ay makaiwas sa mikrobyo na may dalang sakit gamit ang sabon at malinis na tubig, maghugas ng kamay bago at matapos ang paghahanda ng pagkain, kapag galing sa palikuran, pagtapon ng basura at iba pa. Kapag nasa ibang lugar at walang tubig, maaari ring gumamit ng hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo sa ating mga kamay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang pagtatanim ng mga prutas at gulay at pag-aalaga ng mga hayop at isda sa inyong bakuran ay isang alternatibong paraan upang meron tayong pagkunan ng pagkain? Nakatutulong din ito upang makuha natin ang 40 iba't ibang sustansya na kailangan ng tao sa araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Ngunit bukod rito, maaari rin itong mapagkakitaan ng inyong pamilya at makatulong sa inyong problemang pampinansyal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. And at this point, mga kanutrisyon, ay dumako na tayo sa ating main topic for today, ang hypertension. Alam niyo ba na ayon sa World Health Organization ay may halos kalahating bilyon sa buong mundo ang may tinatawag na hypertension. At milyon-milyon nga ang dami ng namamatay ng dahil dito. Ano nga ba ang hypertension? Paano nga ba natin ito maiwasan kung pwede pang maiwasan?
Para sa hapon na ito, makakasama natin ang Pangulo ng Philippine Society of Hypertension na siya rin namang Senior Vice President ng Manila Doctors Hospital at isang Clinical Associate Professor sa UP College of Medicine. Wala pong iba kung hindi si Dr. Dante Morales. Oy, kumusta po at masustansyang hapon sa inyo? Magandang hapon ho sa inyong lahat, sa mga tagapakinig. Opo, ito pong ating programa ay sinasaimpapawid via internet sa 15 community radio stations all over the Philippines. Maganda. Hanggang sa Isabela City, Basilan po. Nako, di maraming tao makikinig at pare-pareha tayo matututo. Opo, tama po 'yon. So simulan na po natin, Doc. Ano po ba, Doc, ang hypertension? Ang hypertension ho, yung sakit na ang blood pressure mataas, 140 pataas at saka 90 at pataas sa edad ng mga 20 years old at saka pataas. Pagka kasi bata, iba na ang parameter na ginagamit. Pero pagka adult, usually 20 years and above, 140 and above hypertension na, 90 and above hypertension. Ngunit, kailangan pag kinuhanan ng blood pressure, mga 2 or 3 times na magkakahiwalay na pagkuha at dapat yung tao nakarest, hindi takot, galit, pagod, uminom ng coffee, uminom ng tea, dapat nakapahinga siya kasi sa atin, tayo maglakad, mapagod, matakot, matuwa, tumataas ang blood pressure, natural lang yun. Hindi yun ang hypertension tinatawag. Sir, yung tawag doon high blood pressure lang. Ang hypertension yung bang, kahit hindi ka takot, pagod, tuwa, etc. o may nainom ka alcohol o anuman, wala yung mga iyon, mataas ang blood pressure naman 140 and above, 90 and above. Pero any time of the day po pwede? Well, mas mahusay ho ito, makunan ho, random at any time of the day. Dapat po kasi buong 24 hours ang ating blood pressure dapat maganda. Below 140, below 90 at any time. Pero usually ang blood pressure ng tao tumataas po yan sa bandang umaga, mga bandang alas 8 hanggang alas 10. Yun ang pinakamataas na blood pressure natin. Kasi meron tayong hormone na sisikret sa umaga. Yan natural ho sa tao. Yan tawag namin diurnal variation. Ganyan ho nangyayari. Kaya usually pagtatanungin nyo, yung mga namamatay ng biglaan, yung mga nag-heart attack, nagkaka-brain attack, nangyayari sa umaga kasi doon talagang tumataas ang blood pressure natin. Pero the whole 24 hours dapat ang blood pressure natin okay. Unless may mga kondisyones, situation na nakakataas ng blood pressure. Dr. Morales, i-emphasize natin po yan kasi marami mga ordinaryong Pinoy sa umaga kumukuha ng blood pressure. Tama ho. Di ba kung natural naman palang mataas, baka ang impression nila mataas na yung kanilang blood pressure. So dapat pala random sa buong araw. Ngayon, ang mahusay ho dyan, di minsan check nyo sa umaga, minsan tanghali, minsan gabi. Dapat yung lahat ng iyon, maganda ang blood pressure natin. Unless nga, merong mga tawag namin situational blood pressure, na reactive blood pressure, na ibig sabihin lang nun, tumataas ang blood pressure mo sa mga pamamagitan ng mga kondisyon na nakakataas ng blood pressure, na pagkatapos nun, bababa ulit sila pag wala na yung ating mga pinanggagalingan pang taas ng blood pressure. Halimbawa, yung mga bossing, dapat hindi makikita sa buong araw para maganda ang Kaya importante ho dyan, ang mga tao, kunyari, magpupunta ka sa doktor mo sa mata, sa tenga, magpapakonsulta ka lang kahit na o matabi ka sa mga may blood pressure apparatus, magpakuha na ng blood pressure para alam natin ang ating numero sa blood pressure. Upang makita natin, kasi alam niyo silent killer ho yan. Tsaka isa pa, nakakatakot na sakit kasi wala kayong nararamdaman. Ang una niyong maramdaman, pwedeng huling hininga na, kasi either nagka-stroke, nag-heart attack, hindi natin nararamdaman pwede yung high blood pressure. Hanggang meron ng komplikasyones na yun ang mararamdaman mo, too late na. So yun pala ang rason kung bakit tinatawag natin itong silent killer, Dr. Morales? Meron po bang iba't ibang uri ang hypertension? Alam niyo, ang hypertension, kung tutuusin, ginagawa na ito ng pananaliksik, na kung meron ka 100 tao, anywhere in the world, na may high blood pressure, mga 96 of the 100,
kahit anong gawin nating test, wala tayong makikitang pinanggagalingan. Ang tawag namin doon, essential, idiopathic. Ibig sabihin na hindi namin alam kung saan ang gagaling yung high blood, yung hypertension, and this is true all over the world. Ngayon, yung natitirang 4%, kung gagawin natin ang mga examination na dapat gawin, matutuklasan natin na meron silang pinanggagalingan ng hypertension. Ang karamihan dyan, kidney disease, aorta, adrenal, endocrine, mga ganyan. Doon ang gagaling. At pag nalaman natin ang pinanggagalingan, maalis natin yung pinanggagalingan, wala nang hypertension yung tao. Hindi na siya kailangang uminom ng gamot habang buhay usually. No? Pero kung wala at nasa 96% ka, more or less, kailangan kukuha ka ng gamot upang makontrol ang blood pressure mo, upang hindi ka magkaroon ng mga komplikasyones ng hypertension. So, paano po malalaman kung ikaw ay may essential or non-specific hypertension? Gagawin ho yung mga test. Ang usually yung ginagawa dyan, kasi yung sa 4% na yon, mga 80% doon galing sa kidney. May sakit na pinanggagaling ang kidney. Either may infection yung kidney o may bara yung ugat na papuntang kidney. Kaya ang unang importanteng gawin ho dyan, yung test sa kidney, tinatawag namin doon, urinalysis. Isa pa ho, yung creatinine at BUN, sa blood naman yon. Ang urine, siyempre makikita rin natin doon kung meron ng problema. Ngayon, pagkatapos kung talagang nagpapakitang meron pwedeng panggalingang kidney problem, ginagawa namin ultrasound ng kidney ureter. Yun. Okay. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating kwentuhan, kaya naman tumutok lang kayo at naku, marami pa tayong tatalakayin tungkol sa hypertension. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na nakagawian na ng bawat Pinoy ang pagkain ng kanin bilang kapartner ng ulam? Ngunit maraming mahihirap ang hindi nakakabili ng bigas o nakakakain ng kanin dahil na rin sa taas ng presyo nito sa panahon ngayon. Kaya't may alternatibong pinagkukunan ng sustansya mula sa kanin. Maaaring pamalit sa kanin ang mais at mga lamang ugat tulad ng kamoteng kahoy, gabi, kamote at uraro. Hindi lamang ito masarap at masustansya, abot kaya pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang hypertension, heart disease at stroke, cancer, diabetes at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahirap at maggastos sa magkasakit sa puso, diabetes at cancer? Para manatiling healthy, iwasan ang pagkain sagana sa asukal, taba, mantika at asin. Palaging basahin ang etiketa ng mga produktong pagkain para malaman ang taglay na kalorya, taba, asin at asukal ng mga ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin po kayo dito sa One Nutrition, One Nation at kasama pa rin po natin ang Pangulo ng Philippine Society of Hypertension, sharing Senior Vice President ng Manila Doctors Hospital at isang Clinical Associate Professor ng UP College of Medicine, si Dr. Dante Morales. Kanina po, Dr. Morales, may nabanggit kayo na dun sa mga tao below 20 years old, ibang klase yung parameters for hypertension. Pwede po natin pag-usapan yan kasi meron na rin daw po ng mga
adolescents or even teenagers na meron na rin ng hypertension. Ang kinukuha ho dyan based on the height and the weight ng tao. Kasi kinukuha nila dyan, dapat nando ka sa loob ng 95 percentile. Pag nasa labas ka noon, yun ang tinatawag nila hypertension na. Depende kasi yon sa society, no? Yun ang ginagamit nilang parameter sa mga pediatric. No? Ang pediatric kasi, definition, hanggang 18 years old, pediatric Oo nga po Ito pa nga hanggang Kaya yun ho ang ginagamit na parameter sa mga bata. So sa inyo po bang sa clinical practice niyo po, tumataas po ba yung incidence ng hypertension among the young? Naku, hindi lang on the young, pati the old. Alam niyo, gumagawa kami every 5 years. Kasama namin ang paparticipate kami sa National Nutrition Survey. Sa FNRI, Food and Nutrition and Research Institute of the Department of Science and Technology. Every 5 years mandato sa kanila na gumawa sila ng survey, the whole Philippines, all the 17 regions and all the 80 all the provinces natin sa Pilipinas. Yun random sample yun, para bang yung SWS. Ngayon, kukuha naman siguro 7,000 people na talagang random ang sampling doon. Nakikita na ngayon ang ang hypertension in the Philippines. Lumalabas po ngayon, ito nga akong ginawa namin, ito naman kasi ginawa namin, parte kasi ng survey na yan, yung tawag namin National Nutrition and Health Survey, Roman numeral 2 in 2008, and Roman numeral 1, 2003. Kinumpare namin 2003 and 2008. Tumataas ang prevalence at occurrence ng hypertension. Yung 16% noong 2003, naging 20%, 21% na sa 2008, age-adjusted. Ibig sabihin nun, kahit na itong ginagawa natin, maraming ginagawa ng gobyerno, ng mga associations, ng convention, ng symposia, ginagawa ng mga doktor na pagle-lecture, pag-abiso sa mga pasyente, at wala pa rin siguro masyado nangyayari kasi tumataas pa rin ang prevalence ng ating hypertension in the country. Imagine, 1 out of 5 merong hypertension, 20%. So magpunta ka kahit saan sa Pilipinas, makakita ka ng grupo na 20 years and above, 100 sila doon. Doon 20 may hypertension. Akalain ho ninyo yun. Ang laking problema. At ang problema man dyan, pag nagka-hypertension hindi nagamot, dyan pupunta yung unang-una, stroke o brain attack. Pangalawa, heart attack. Pangatlo, kidney failure, nakakailanganin ng dialysis o transplant. Pang-apat yung blood vessels sa ugat papuntang legs, nababarahan din yun. Naku, nakakatakot lahat ng mga problema ng hypertension na maiiwasan naman kung matutuklasan at makokontrol. Ayun, siguro punta po tayo, nakakatakot nga po Dr. Morales. So punta po tayo dun sa puntong paano naman ang hypertension maiiwasan para dun sa ating mga paano maiiwasan? Alam niyo alam ho natin lahat ito Dapat ang ating salt intake hindi marami. Alam niyo kung tutuusin, ang talaga hong nakita na salt intake the whole day, na complete na ng salt intake natin, mga 1.5 o 1 1/4 teaspoon. Buong araw na yun, nandun din sa panlasa ng pagkain, pandagdag sa ating hapagkainan ng toyo, patis bagoong, nandun na hula. Tsaka konting-konti talaga. Ngayon, nakita talaga na kailangan talaga yung salt, hindi natin lalakihan ng pagkain ng salt. Pangalawa, hindi dapat tayong mataba kasi habang tumataba, tumataas din ang blood pressure. Pangatlo dyan, siyempre nandun rin yung mga stress. Isa pa dyan, nakita na rin na pag kumain tayo ng fruits and vegetables at saka more fish, less fat, pag ginawa natin yan at yung calorie natin, na control natin para hindi tayo mataba, pagka ganon, maiiwasan natin ang hypertension. Marami tayong pwedeng gawin, kanya lang mahirap. Kamukha niyan. Yung pagkain natin maalat, nakuha sa Pilipinas siguro 10 grams. Ang recommendation siguro is mga 1.5 grams lang ng salt. Sa atin talaga napakalakas natin kumain ng salt. Ito malaking problema natin na nangyayari sa Pilipinas. Mas masarap tayong kumain ng maalat yun ang ginagawa natin. Meron din. Doc, marami rin po kasing hidden salt.
Oho, Hindi ketchup, lamang yung may salt. idinadagdag natin. Delata, may salt. Oo. Pati Oo, yung mga yung bago, siyempre, tinataktak dun sa kare-kare, di pagkain. maraming salt yun. Oo. Ang patis, sarap magsaw-saw sa patis, hindi ho ba? At saka toyo, yun ho, marami ho talagang pinanggagalingan na hidden. Kaya importante ho talaga siguro sa atin legislation na kailangan ho talaga may mandato na ho na okay, yung mga pagkain natin dapat hanggang dito na lang ang ating limit. Pero kung kayo, gusto naman ng tao na kumain ng maraming salt, sige lang. Pero alam nila na pag sumobra sila, talagang karera na yung mag-high blood pressure. At kung may hypertension, magkakaproblema talaga sila na hindi makontrol yung blood pressure nila dahil doon. Kailangan talagang gano'n ang gawin Kamukha ko sa New York, si Bloomberg. Yung nagawa ko niyang gano'n, nabawasan ng salt sa mga pagkain. By legislation. At tapos isa po makakahusay niya para hindi tumaba. Yung mga pagkain natin, sana meron silang labeling na itong pagkain na ito is 500 calories. Kunyari, pupunta ka sa restaurant, alam mo na kung ilan ang calories nun. Sa ngayon, ang dami mong kinain, 1,000 calories. Next time, ang dami kong kinain. Dapat ngayon, mas konti na yung 300 calories na pagkain na lang kakainin ko. Kasi may mga pagkain, malaking-malaki ang volume, pero maliit ang calorie. Meron naman the reverse. Ang liit-liit ho ng kakainin nyo, ang laki-laki naman ng calorie niya. Yun ang dapat natin malaman. Kung may labeling, alam na natin, mag-guide na ho tayo doon. Hayaan mo, Dr. Morales, kasi meron din kami sa mga susunod na episode ng mga magiging panauhin, kagaya ninyo, na ang pag-uusapan naman ay nutrition labeling or front of pack labeling. Kasi... At natutuwa ho ako, ang Nutrition Association at Nutrition Council ng DOH, talaga hong papunta na sa legislation. Mag-meeting na nga ho sa Manila Doctors Hospital, August 24 yata yun, na pag-uusapan tungkol sa food labeling. Sana isama na rin natin ng salt intake. Dito ho gagawin sa Manila Doctors Hospital ho yun Magpupulong-pulong ho, National Nutrition Association. I'm sure kasama rin ho ang National Nutrition Council ho doon ng DOH. Kami po yun. Ayun yun. Yun na nga. Congratulations. So, kailangan ho natin yan. Oo nga po kasi talaga namang very worrisome na po talaga itong ating situation. Pero, oo nga po Pero, alam niyo ho, sige po, napakahirap po talaga na gawin natin na mga almost 4 grams of salt lang tayo. Equivalent to yan sa mga 1.5 grams of sodium Magkaibang sodium at saka salt may mga society na wala talagang salt na kinakain. Walang hypertension. Kahit yung mga may edad na sila, walang hypertension. Talagang salt, malaking bagay ho talaga Oo nga po. Sige po, napaka-iksi po ng time allotted para sa ating interview, Dr. Morales, pero nagpapasalamat kami ng marami sa inyo sa pag-share nyo ng inyong nalalaman tungkol dito sa hypertension at naibahagi natin ito sa ating mga tagapakinig. Nang sa gayon ay kung wala pa sila, maiwasan nila ang pagkakaroon ng hypertension at kung meron naman na sila ng hypertension ay at least makontrol nila ito. So, maaari po ba namin kayong hingaan ng panghuling mensahe para sa lahat ng mga tagapakinig natin nationwide, Dr. Morales? Alam niyo ho, tayong lahat alam natin ang dapat gawin. Ang hirap lang ho, paano natin gagawin yon. Masarap kumain, ayaw mag-exercise, no? Dapat ho gawin natin lahat ho yun. Magawa lang natin maraming bahagi na ma-solve, no? Hypertension, obesity, yung coronary disease, lahat ho yan. Number 5 ho sa atin sa Pilipinas, yung pagkakasakit ng hypertension. Sa stroke naman, number 1 naman ho yan. Alam niyo ho, natutuwa ako sa National Nutrition Council at talaga ho dapat ang ating puntahan na law na para dyan sa pagkain natin. Yan ho malaking matutulong sa pagkukontrol at pagbabawas ng hypertension in the country. And of course, that's what they're doing all over the world. Okay. Maraming po salamat. Siya nawa nga po. Sa atin pong nakapanayam ay si Dr. Dante Morales, ang Pangulo po ng Philippine Society of Hypertension, na siya ring Senior Vice President ng Manila Doctors Hospital at Clinical Associate Professor ng UP College of Medicine. Maraming salamat po ulit, Dr. Dante Morales. Magandang hapon, no? One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo ay nakakapaglagay sa isang tao sa panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso?
Pag-ukulan ng kinakain uri ng taba bukod sa dami nito. Iwasan ang taba mula sa hayop, processed meat products, butter, salad dressings at krema dahil mataas ito sa saturated fats na nagpapataas ng antas ng kolesterol sa dugo. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na timbang, pagkonsumo ng masyadong mamantika, maalat at matatamis sa pagkain, paninigarilyo at pag-inom ng alak ay maaaring maging sanhi ng lifestyle-related diseases tulad ng sakit sa puso, diabetes at cancer? Ugaliin ang healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang sekreto sa malusog na pangangatawan ay kapag sagana ng prutas, gulay at lumang ugat ang hapagkainan? Dahil sa mga bitamina at mineral na taglay, mas maaliwalas ang buhay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation, and at this point, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono para kumustahin ang isa sa ating Nutriskwela Community Radio Stations na si Station Manager Jerry Kimos ng 98.5 MHz FM Radyo Kasunan sa CI Zamboanga, Sibugay. Okay, kumusta at masustansyang hapon sa inyo, Mr. Jerry, at sa ating mga kababayan dyan sa CI Zamboanga, Sibugay? Maayong mga sustansyang hapon sa imuha, Ma'am Bernie, o sa aton yung mga listeners nga naminaw sa atong radyo mo sa nutrisyon. Okay, thank you very much at magandang hapon din sa lahat ng nakikinig sa Radyo Kasunan sa CI. Kumusta na po matapos ang aming pagbisita sa ating radio station noong July, Mr. Jerry? Okay lang po, ma'am, kasi kararating ko lang nung isang araw. Dito naman yung OIC ko. Oo, siya na nga yung sumalubong sa inyo at siyempre, napag-usapan yung mga problema dito sa loob mismo ng station. Kung ano yung mga plano namin. At may ginawa na kaming proposal, madam, para sa upgrading ng station. Ay, good. Oo. Kumusta naman ang reception ng ating mayor na hindi namin nakita? Busy po si Mayor, ma'am, kasi madami yung mga programa dahil sa agriculture. May launching ng mga yung mga project galing mismo sa agriculture. So siya yung umaattend punta ng barangay mismo. Oo. Kaya hindi yung sa nadatnan. Hello? Pero patuloy pa rin yung suporta niya dito sa station. Sabi niya nga sa amin dito, gumawa lang ng proposal at ibigay doon sa kanya. At kung may kopya na daw, doon na umanap ng paraan paano mariresolba kung ano yung kulang dito mismo sa loob ng station. Oo. Tamang-tama, Mr. Jerry, kasi preparation ng budget proposals ngayon at pwede nang i-submit for 2013 at least, Actually, sa ngayon, ma'am, ginagawa ko namin yung proposal pa namin, ma'am. Nasa, maliit naman to, nasa 150,000. Oo, dapat kasi nakasulat lang para ma-submit at saka mapondohan nila. Actually, nandyan noon si, kaalis lamang ni Secretary Proceso Alcala nung dumating kami Magkasunod lang kami noon. Opo. Oo. So, katatapos lang ng Nutrition Month, kumusta naman ang partisipasyon ng station nun sa Nutrition Month? Patuloy yung monitoring ng Radio Sonan, ma'am. Yun nga ang mga anchor namin dito at saka yung spokesperson ng IMNAW dito sa TI. Siya yung umaattend ng mga programa ng nutrition sa mga barangay at doon sa mga school. Sila yung umaattend ni Maria Failuga at siyempre, sila yung naging speaker ng mga paaralan. Oo. At last week nga, umattend si Maria Failuga at isa sa kanyang apo at anak ni Brian Failuga, yung aming volunteer DJs dito, ay yung anak niya nanalo na Miss Malusog
Wow! 2012. Congratulations, Lolo. Ay, tatay, Papa. Papa Brian. Oo. Okay. Tapos yung anak ng technician namin dito, ma'am, yung anak niya sumali din sa Batang Malusog 2012. Wow, marunong sila kumain ng gulay Yung anak niya anak ni Brian Pailuga, siya yung nag-recording doon sa tema na pagkain ng gulay o galiin, araw-araw itong ihain. Siya mismo boses ng bata. Wow, volunteer din. Oo. Volunteer na rin. Okay, Baka gusto niyong marinig, ma'am, ipaparinig ko namin sa inyo. Sige, pwede. Meron tayong time. Sige, ready ka ba? Sige, ma'am, pwede. Sige, oo. Ang cute naman. Ano sabi niya? Bisaya yata. Tagalog yun, ma'am. 3 years old pa lang na bata. Naintindihan ko lang, National Nutrition Council. Okay. Tapos kahapon, magkatapos sila ng programa ng CI National High School. Bali, may mga program sila. At contest ng may mga showcase ng mga prutas at saka mga gulay. Nakakatuwa naman na talagang involved ang radyo kasunan sa mga community projects, lalo na for nutrition, Kasi ito yung ipaparinig at ipaalala sa lahat ng mga nanay at sa lahat ng mga bata na araw-araw nila ugali kainin yung gulay. Hindi lamang isda. Kailangan talaga gulay. At siyempre, kami naman dito sa Radyo Sunan, ma'am, every 3 minutes, talagang piniplay namin yung ibinadala dito sa amin ng mga Nutri-Trivia. Okay. Sige, maraming salamat, Mr. Jerry, for that update. Baka may gusto ka pang iparating sa ating mga tagapakinig, kahit sa Bisaya, para mas maraming makaintindi. Okay, maayong hapon sa tanan ng mga kanutrisyon sa National Nutrition Council. Daghang salamat sa inyong padayon ng pagsuporta sa amo. Siyempre, kami usab naghatag og dakong paglantaw o matud pa sa ato ang tema, pagkain ng gulay o galin araw-araw ito nga ihain sa Bisaya, pagkaon og utan permanente. Aron nga kada adlaw nato kining ihatod ngadto sa tuang pamilya. Pagkahatag og nindot nga sustansya sa tuang mga anak. Sige, salamat madam og maayong hapon. Okay, maraming salamat Mr. Jerry at maraming salamat sa iyong oras. Kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, ha? Sige madam, salamat po. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang pagkain ng maraming prutas at gulay araw-araw ay nakakatulong para makaiwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso? Bukod sa nakakatulong sa pagbawas ng timbang, nakakatulong din ang pagkain ng maraming prutas at gulay sa pagsasaayos ng konsentrasyon ng asukal sa dugo, pagpapababa ng antas ng kolesterol sa dugo, at para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Kumain ng 4 o mahigit pang dami ng iba't ibang uri ng mga pagkain mayayaman sa hibla mula sa gulay, prutas, legumes at root crops. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin natin? Ang mga pagkain gawa sa gatas at mga pagkain mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Sa pagpapatuloy ng ating Nutri-Trivia, alam niyo ba na ang repolyo ay siksik sa calcium, sa iron, sa iodine, sa potassium, sa sulfur at sa phosphorus? Mayaman din ito sa vitamina A, sa B1, B2, B6. Naku, napakadami pala, no?
Mayaman din sa vitamina C at sa E at sa K at pati na rin sa folic acid. Ang repolyo ay pinaniniwalaan din na mayaman sa phytonutrients na pinalalakas ang ating defense mechanism at may anti-cancer properties din ito. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, karne, manok at tuyong butong gulay, panalo ka dahil ito ay nagpapalakas ng resistensya at pangangatawan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maaalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodized ito. Iwasan ang maaalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng vetchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangang matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Oras na para sa ating recipe for the week at sasamahan tayo muli ng ating recipe queen na si Miss Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Okay, Miss Liza, ano bang masustansyang recipe natin para sa ating mga listener? I-ready nyo na po ang inyong papel at panulat para sa isa na naman pong nutritious recipe handog namin para sa inyo. Asik Bernie, ang recipe po natin for the week ay ang meatless chop suey. Uy, meatless chop suey. Parang masarap. Opo. So narito po ang mga sangkap. 1.5 tasa ng mani, 3 tasa ng dilaw na kamote na hiniwa ng pakwadrado, 4 na pirasong tokwa, 1/2 tasa ng mantika, 1 kutsaritang dinikdik na bawang, 1 pirasong sibuyas na hiniwa ng maliliit, 1.5 tasa na abitsuelas na hiniwa ng padayagonal, 3 1/2 tasa ng sayote na hiniwa rin ng padayagonal, 3 1/2 tasa ng hugas-bigas, 1.5 tasa ng petsay, 4 na kutsaritang toyo, 1 kutsarang cornstarch, 1/8 kutsaritang paminta, at iodized salt na ayon sa inyong panlasa. Narito naman po ang paraan ng paggawa ng meatless chop suey. Ilaga ang mani at kamote. Pagkaluto, balatan ng mani at hiwain naman ang kamote ng pakwadrado. Patapos ay itabi pansamantala. Iprito ang tokwa, hiwain sa 4 na bahagi at itabi. Igisa sa pinagprituhan ng tokwa ang bawang at sibuyas at lutuin ng 5 minuto. Idagdag ang abitsuelas at sayote. Lutuin hanggang sa makuha ang nais na lambot nito. Idagdag ang mani, kamote at petsay at takpan ito hanggang sa maluto. Timplahan ito ng toyo. Ilagay ang hugas-bigas at cornstarch para lumambot ang mga niluluto. Timplahan ng paminta at iodized salt na ayon sa inyong panlasa. Huwag lang po sobra dahil di maganda sa katawan ang sobra sa alat. Ihain sa inyong pamilya habang ito ay mainit pa. Ayan po, Asik Bernie, ang ating recipe for the week, ang meatless chop suey. Maraming salamat, Recipe Queen Liza. At para sa suporta natin sa panmalawakang promotion ng prevention ng hypertension, dahil sabi nga kanina ni Dr. Morales ay masyado ng malala or serious ang ating problema sa hypertension, pwede naman siguro dito, Liza, sa meatless chop suey recipe mo, ay wag na nating lagyan ng iodized salt. Kasi nakita ko na isa namang ingredient dito ay toyo. So either toyo or iodized salt ang panimpla natin, but not both, para hindi masyadong maraming sodium ang idinadagdag natin, kasi sabi nga natin ay medyo marami talaga ang ating intake ng asin or sodium sa isang araw. So
Wag na po ninyong lagyan ng either iodized salt o kaya toyo. Kung gusto niyo naman ng toyo, toyo na lang. But not both, no? Sa ating meatless chop suey. So maraming salamat ulit, Recipe Queen Liza, para sa isang nakatatakam na recipe natin for the week. Mukhang abot kaya talaga, no? At masustansya pa. So magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa buhay minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura, ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one-dish meal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nutri-trivia pa rin po tayo, mga kanutrisyon. Alam nyo ba na maliban dun sa maraming nutrients na taglay ng repolyo, marami rin itong health benefits. Sinasabi na ang repolyo ay maganda para sa mga may anemia dahil sa taglay nitong chlorophyll na maganda sa blood building. Maganda rin daw ang palagiang pagkonsumo ng cabbage juice para sa pag-iwas at paggamot ng cancer. Dahil ito ay nagtataglay ng sulforaphane na pumuprotekta sa ating mga cells sa pagdami ng carcinogens. Mahusay din po ang repolyo juice sa paglinis ng digestive system natin. Uminom lamang ng hanggang 100 ml ng repolyo juice araw-araw. Para naman sa pagpili ng repolyo, suriin ito ng mabuti dahil mas malasa ang mas maliit na repolyo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hanap niyo ay pagkain yung sustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa? Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan mo'y mapangalagaan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Bago po kami magpaalam, pasalamatan po muna natin ang lahat ng ating nakasama ngayong hapon na ito. Unang-una na si Dr. Dante Morales, ang Pangulo ng Philippine Society of Hypertension na siya ring Senior Vice President ng Manila Doctors Hospital at isang Clinical Associate Professor ng UP College of Medicine. Salamat din po kay Station Manager Jerry Kimos ng Radyo Kasunan 98.5 MHz FM mula pa sa malayong Siyay, Zamboanga, Sibugay.
Maraming salamat din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig at nakinig sa ating programa ngayong hapon na ito. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o may gusto kayong iparating, maaari po kayong mag-text sa number na 0929-1577-034. Ulitin ko po, 0929-1577-034. At sasagutin namin kayo on air at inyong mga tanong sa susunod na episode. Join na din kayo sa aming Facebook page. I-like niyo ang One Nutrition, One Nation radio program, pati na din ang official Facebook page ng National Nutrition Council, ang www.facebook.com/NNCofficial. Maaari nyo rin po kaming bisitahin dito sa ating official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph. Abangan niyo po sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic nating pag-uusapan at titiyakin namin sa inyo na interesting na naman ito. Huwag niyo po kakalimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin, at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito pang inyong lingkod sa Nutrition Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.